Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talk is about isang dahilan bakit dapat magtiwala sa Diyos. So our concept is all about cosmological argument. So ang pagkakaroon ng Diyos ay hindi haka-haka lamang kundi makatwiran at lohikal na konklusyon. So ayon sa kalam cosmological argument, ang lahat ng bagay na may simula ay may sanhi at dahil may simula ang universo, ito ay dapat mayroong sanhi at ang sanhi na ito ay walang iba kundi ang Diyos. Kung walang Diyos, walang universo, walang buhay at wala rin tayong dahilan para umiral. So our Bible reading is all about Nehemiah chapter 9 verse 6. Ikaw lamang ang Panginoon, ikaw ang lumikha ng langit, ng pinakamataas na langit at ng lahat ng naroon, ng lupa at ng lahat ng narito, ng mga dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Ikaw nagbibigay ng buhay sa lahat at sinasamba ka ng buong hukbo ng langit. So, tungkol ito sa akda na ang Diyos ay may akda ng lahat ng bagay, kaya siya lamang ang karapat-dapat pagkatiwalaan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is God exists outside of time, space, and matter. So, ang Diyos ay hindi nilikha, kundi siya ang lumikha na lahat. So, makikita ito sa Genesis chapter 1 verse 1. Hindi siya nakapailalim sa oras, espasyo o material na mundo dahil siya mismo ang may akda ng mga ito. So, makikita naman to sa Isaiah chapter 40 verse 28. Kaya naman ang kanyang pagka-Diyos ay hindi limitado ng ating pag-unawa o karanasan. Second is God is the source of all existence. So, walang anumang bagay ang maaaring umiral kung hindi dahil sa Diyos. So, makikita to sa John chapter 1 verse 3. Lahat ng bagay mula sa malawak na kalawakan hanggang sa pinakamaliit na selula sa ating katawan ay nagmula sa kanyang kapangyarihan. So, makikita to sa Colossians chapter 1 verse 16. So, kung kaya't walang sino man o anuman ang mas mataas pa sa kanya. Last teaching is God is an all-powerful and eternal God. So, dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya rin ang may ganap na kapangyarihan sa lahat. So, makikita to sa Revelation chapter 4 verse 11. Hindi siya nalilimitahan ng oras, hindi siya nanghihina, at hindi siya nagkukulang. So, makikita ito sa Hebrews chapter 1 verse 10. Ang Diyos ay hindi lang basta makapangyarihan, siya ay makapangyarihan sa lahat, kaya't karapat-dapat siyang pagkatiwalaan ng lubusan. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is wait for God's perfect timing. So, dahil ang Diyos ang may lalim ng pag-unawa na hindi natin kayang abutin, siya lamang yung nakakaalam ng tamang panahon para sa ating buhay. So, makikita ito sa Isaiah chapter 40, verse 31. So, huwag tayong magmadali o mawalan ng pag-asa dahil ang lahat ng bagay ay may tamang oras sa ilalim ng kanyang plano. So, kapag natututo tayong maghintay sa Diyos, is ipinapakita natin yung tunay nating pagtitiwala or tunay tayong nagtitiwala sa Kanya. Second is present your request to God. So, kung siya ang lumikha ng lahat, hindi ba't siya rin ang may kakayahang tugunan ang lahat ng ating pangailangan? So, masasagot to ng Philippians chapter 4 verse 6. So, wag tayong mag-antubiling lumapit sa Kanya dahil ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggan at ang Kanyang pag-ibig ay walang katapusan. Dapat lang natin ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanya sapagkat wala siyang hindi kayang gawin. So, last application is trust God with all your heart. So, kung ang Diyos ay makapangyarihan, walang hanggan, at may likha na lahat, bakit tayo magdadalawang isip na magtiwala sa Kanya? So, makikita ito sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Dahil ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagpapasakop sa Kanyang kalooban, kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang Kanyang mga plano, hindi niya tayo pababayaan, kaya't maaari tayong mamuhay ng may kapanatagan sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating discussion. So, yung ating discussion is bakit natin dapat pagkatiwalaan ng Diyos nang walang pag-aanilangan. So, ang Diyos kasi hindi nilikha. So, siya yung may likha. Ibig sabihin, wala siyang simula at wala siyang katapusan at siya ang dahilan ng ating pag-iral. So, dahil dito, mas makatwiran na magtiwala sa Diyos kaysa sa anumang bagay sa mundo. Kasi ang kanyang pagka-Diyos ay hindi nakasalalay sa ating paniniwala. Dahil siya ay Diyos, kahit tayo man ay sumampalataya o hindi, kaya't ang pinakamatalinong gawin
ng sino man ay isuko ang kanyang buhay sa Diyos at magtiwala sa Kanya ng buong puso.